Good morning guys. It's another day again. Welcome to my channel. Welcome to another day of becoming a full-time trader. So, late na tayo lumabas. Kukunin ko pa yung sasakyan sa labas. Let's go. Kasi sasakyan ko nandito. Ayan. So, yung isang ginagamit ko para sa mga bata is nasa labas. So let's go. Kunin natin. Parang ganda ng umaga. Ayan. Alam nyo guys, yung mga ganyang tao dito, taga pulot ng dumi ba sa kalsada. Meron din silang sahod. Pulot-pulot lang sila sa mga dumi sa kalsada. Ito guys, wala pa yung Lexus. Ito yung ginagamit ko. Ito lagi ko talaga tong ginagamit. So, marami na naman sila. Diba, kakalinis ko lang. Kaya magagawa, nag-sunstorm. Ayan. Magpainit na tayo ng makina. Ingay. Nagreklamo yung may-ari nito kasi pinapainit ko ng matagal. Sabi niya 5 minutes lang daw. So, ayan. 5 minutes. Then, papasok na tayo. So, ayan guys. Eto, naghihintay na tayo. Nasa loob na tayo, no? Nandito lang tayo sa loob ng sasakyan. Kasi nga, may time akong mag-analyze ng chart pag ganitong oras na sobrang late sila. Okay? So, kahapon guys, update ko nga pala kayo sa trade natin kahapon. We have trade na hindi natin close Monday. Monday trade, I think, Monday trade na hindi natin close na kahapon lang siya na take profit yung 50k yung sa BTC. Okay, natipi siya kahapon around 3 p.m. 3 p.m. If I'm not mistaken, 3 to 4 p.m. na-take siya. And then, meron din tayong stop loss. Take profit din ata yun sa gold. Let's check. I will let you see sa ating trade. Okay? So, ayan, account history. Dito muna tayo sa tulong magkasunod ng 25. Stop mo ko, yung alarm ko. Meron tayong take profit ng 25 na magkakasunod. Yung Euro USD, natipi siya. And then yung gold at saka yung BTC na Monday pa natin in-entry. So ito yung kahapon. Medyo malabo lang talaga. Okay? Ayan. 58 and 200 plus. Okay? Medyo malabo sa inyo. Kung makikita nyo dito, papakita ko ng mas malinaw. Ayan. Malabo pa rin ba? Ayan, nasa 50k yung pinakauna. $8 yung nasa isa. At saka 200 plus sa gold. So ngayon guys, kahapon, yung trade ko, hinayaan ko lang talaga yung BTC. Kasi nag-consolidate siya below sa 50% ng previous candle. Okay? What I mean is, kung malaki yung range ng price, okay, malaki yung range na dinaanan ng price, halimbawa, sabihin na natin 9,000 to 9,050. So, yung 50 na yun, 9,000 to 9,050, yun yung range niya, 50% doon. Pag hindi siya umakyat yung price, so for me, we will sell lang above sa 50% or sa above sa closing price ng
kahapon. So guys, nandito na yung sundo ko. I will explain later. So, walang lumabas. Walang lumabas guys. Pagpapatuloy natin. So, yun yung nangyari kahapon na tawag dito. Nangyari kahapon na hindi ko close talaga. At hindi na ako nag-close ng trade pagka once na nag-entry na ako. So ngayon naman sa gold naman, kahapon lang yun na trade, in-entry ko. Naka-sell limit yung isa and then nag-entry ako ng isa. Okay? Yung sell limit na yun nasa 50% din yun below ng previous candle. And then yung entry ko nasa baba na siya ng pababa na siya ng opening price closing price kahapon. Yung closing price sa kahapon kasi at opening parehas lang yan eh. Kung saan nag-close yung price kahapon, automatic doon din nag-entry. Okay? So, yun yung napansin ko. So, ang strategy natin is if 3 candles, depende sa range. Kasi if 3 candles goes up or enters sa price value, okay, sa value area natin, and then we wait to pull back, okay, kailangan may makita tayong pullback once or twice before tayo mag-entry sa papunta kung saan na trade. Okay, halimbawa yung closing price is nandito and then yung opening ng price nandito, we wait to pull back, nag-entry yung price, papasok sa loob, sa value area natin, and then we wait to pull back. Pagka nag-pull back siya, and then a huge breakout sa previous high niya, kung saan siya nagpasok, we will entry. Okay? So, pinag-aaralan ko yun, kaya ako nag-e-entry ng ng mga 1 o 2 hanggang 5 lang tayo sa isang araw. Para at least, halimbawa ngayon, mag-e-entry ako ng mga 3. Okay? So, ang ipapa-loss lang natin ngayon, magbabawas ako ng magbabawas ako ng lot size sa BTC and then sa gold. We will target at least 50 per day or 100 per day. Tingnan natin yung lot size kung magkano. And kagabi, yun nga sabi ko, nagtry ako na mag-re-entry uli doon sa reversal, but hindi pa siya hindi valid yung entry ko kasi mataas masyado yung yung TP ko. So ayun na, mataas yung TP ko na kung tutusin, kung nilower ko lang, na TP na siya and hindi inabot yung stop loss. So ayun guys, I will update you later. We will see. Maintain ko muna yung bata. So kanina binililan ako na hindi ko raw gagamitin to. Pagkatapos kong iatid, at ang gagamitin ko is yung Land Cruiser sa labas. Okay. So, yun lang guys. I hope you enjoy your day. I hope na you'll find courage today. Okay? To do the things you love and to do the things na makatulong sa'yo na makaalis sa contractual and 9 to 5 job. So, let's do this. I know I will get something to this. Sabi nga nila, nandito na. Violet! So, mamaya na guys. Fine guys, natid ko na yung 2. Nagulat pa ako kanina. Nagulat ako kasi ayaw ko yung makita nila. Kasi nga pagka nakita nila, automatic naka-report yan. So, ayaw naman natin na masira yung trabaho natin na gagamitin natin na ladder para sa pag-fund ng ating real account.
Kasi itong trabaho ko na to, ito talaga yung magiging source ng fund ko pagka once na nag-decide na ako mag-real account ulit. So ayan. Tapos na, i-update ko na naman kayo ulit kung hanggang oras ako matatapos. Kasi nga tawag dito, mayroon pa akong tatlo or meron pa akong tatlo na ihahatid sa Musafa, tsaka itong mga estudyante dito malapit sa bahay. So see you again later, guys. Hi guys, so nandito ko ngayon sa Musafa. Naghatid ako ng sasakyan kasi pinaayos uli. So magtitimo na tayo kasi gutom na ako. Bili tayo ng breakfast. Ayan, dito tayo bibili ng breakfast. Makikita nyo, daming sasakyan dito. So guys, ito ang breakfast. Aking breakfast. Ayan. Parata tsaka ito yung parata. Ito yung chai. Karak. So guys, habang nag-chia ko, excuse me, tumitingin ako ng trades natin. So anywhere, pwede mo siya gawin as long as may internet ka. Ngayon, I'm about to have about buy limit here. Makikita nyo pero hindi siya na trigger, no? So, ang gagawin natin, we will enter a trade dito sa part na to. Here. Mag-i-enter tayo ng short. I mean, ayaw niya. Ay, nagalaw. Sorry. As you can see, ay, unlock muna natin ito kasi nakalock para magalaw natin. Yan. So, lagay natin sa kung saan siya pwede. Yan guys. Punta tayo sa 15 minutes. Yan. So, makikita natin dito, hindi na bumaba yung price pagkapasok sa ano kasi kahapon bearish, di ba? So ang gagawin niya, babalikan niya yung previous price kahapon kung saan daming nag-trade. Ito. Saan na ba tayo? Saan na ba tayo? Wala na dito. Okay. So andito yung buy limit natin. Hindi na siya hindi na siya trigger. So ang gagawin natin, we will buy limit. Okay. Ito na lang. Limit. Okay. So let's check sa price. Ba yan? I-delete na lang natin. So ngayon, ang gusto kong mangyari, sana mag-buy limit tayo dito sa 85,000. Buy limit 85,000. So nakita nyo nito yung buy limit, ilalagay natin to dito. Okay, sa 85,000. Okay, so edit natin to, entry price 85,000. Ayan na. And 85,000 ang entry price. So later na natin na bigyan ng ano siya, ng tawag dito,
ito doon sa taas. Ang kanyang stop loss is doon lang sa may mismong price. Okay? So, we will see if matrigger siya later. And we will check sa ngayon sa trade niya. Wala na. So guys, account history, naka-take profit tayo ng 1,000 sa gold ngayong araw. And yung Euro USD is na tawag dito, stop loss. Ito kahapon to. Ito kahapon. So we will let's see tomorrow. Or later pala. Kasi nandito pa ako sa Musapa, hindi pa ako nakakauwi at hindi pa ako nakakaligo. Tapusin ko lang to at maghanap tayo ng filter. Hi guys! So, kakauwi lang natin and kakatapos natin maligo. Simula kanina 6:30, lumabas ako ng alas 7 hanggang alas 12:30. Nasa kalsada tayo. Ang daming inutos. And while kanina nag-breakfast tayo sa labas, sa Musapa, kasi nagutom na ako, nag-check tayo ng ano natin ganyan, diba? Trade. So, we have maybe 10 minutes. We will look sa ating trade. Let's connect. Okay. Ang ating tab kasi medyo maano dito, anong tawag dyan, malaki yung screen nya, so makikita natin yung ano, yung ating trade. So let's jump in sa ating chart. So guys, ito na yung ating chart. Nasa BTC tayo, no? BTC USD. And kung makikita nyo ito kahapon, before ako na matulog, nag-entry ako ng 11:18 PM. Okay, kasi bearish siya. And then, on this area, pumasok na siya sa, tawag dito, kahapon. So, I was thinking na re-reverse trend na siya. So, nag-entry ako dito. Dito kung makikita nyo. Then after that, la, mumala. Haga, samya iwo, hayit na. Mara. So, ayun guys, may pumasok na police. And, pumasok dito. Okay. So, bumaba pa siya. So, na-fairly yung pasok natin. Dapat pala muna tayo ng pullback. Ayan. So, na-take na SL tayo dito kagabi ng around 4 AM. 3 AM or 4. Dito sa part na to. And today, eto, pagkatapos dito, kanina, itong candle na to kanina, anticipate ko na bababa siya sa closing price kahapon or sa opening price. But as you can see, hindi na siya bumaba. Okay, nasa 15 minutes tayo. Let's check sa 30 minutes. Okay. So, sabi sa rules, if the candle goes in or re-enters sa previous price within 3 candle, okay, 2 to 3 candle, 30 minutes consecutive, it will possible na it will go up 70% ng most traded kahapon. Okay, kumbaga sa value area. So, as you can see, 3 candles siya. And then, nag-pullback. Okay, pag pullback niya, umakit na ulit siya. Tuloy-tuloy na. So, eto, hindi siya na-trigger kasi nga late na ako nag-entry dito. Nung makita ko tong candle na to na pababa, I was thinking na babalik pa siya dito. Okay? So, hindi siya na-trigger. And then, ito naman, na-anticipate ko ulit na bumaba kanina around 10 or 11 na mag-almusal ako. Ito na siya. We will see if the price goes down kay London session na. Okay? Tingnan natin if mati-trigger siya. And then, tawag dito, kunin niya to
and then after that he will go to, or it will go to, it will go up dito. Okay, so kung makikita natin, nasa bearish trend siya, no, nag-ano lang tayo ng pullback kasi it is possible sa 3 days bearish niya, pwedeng balikan niya yung 50% ng tatlong candle na to. So dito siya. Okay, but if not, okay, kasi nasa punta tayo sa 1 hour. If not guys, kasi kung makikita natin dito, hindi pa siya nakaka-reach ng sana ba yun? Gaya na natin. Hindi pa siya nakaka-reach ng 50%. Okay? Hindi pa siya nakaka-reach ng 50% sa previous value area. Okay? What I mean na reach na pala. So, we will see if this bounce up, okay, bounce here, and then go down. Kasi naka-bearish trend tayo, no? Nag-pullback lang siya. But if not, at umakyat siya dito, nag-bounce ulit siya dito, kinuha natin siya, it will go up until here. Okay? So, we will wait if tawag dito, it will go down again or go up. So, we will place another this one, we will delete this one kasi it's already been taken. Okay, so on this area, okay, we will place, okay, we will place a sell, okay, kasi nasa bearish tayo. So you can see sa 1 hour, nag-ano na siya, nag-anticipate na siya ng kanyang tawag dito, bearish. Okay, it is possible na mag-consolidate siya dito and then continue up or down. Okay, so at ngayon kung makikita nyo, nasa 50% na siya. So I will put a sell limit here. Okay, i-reverse lang natin to, reverse. So ayan, okay, hindi pala, dapat pala reverse. Okay, tama na yung kanina. So we will put stop loss here and we will come here sa opening price or closing price. So ang kanyang ano is price niya for sell limit is 86348. Okay, let's sell limit 86348. Okay, sell. So as you can see, yung sell natin nandito na. Okay, so we will edit it sa tawag dito sa ating journal kasi wala tayong ano dito, walang naka-place. It's still working pa guys, lahat to hindi pa nati-trigger yung ano natin. Okay, so we will place sell limit. Ang ating stop loss is 87776. Okay, BTC sell limit, ito stop loss 8776. 87776. Okay, so ang take profit naman natin is 84153. 84153. So ayan na guys, as you can see, okay, yung ating stop loss is 21 and our TP is 32.
Okay? So, we will wait sa ating mga sinet na ang tawag dito, limit. I will update you later at night if na-trigger ba siya. So, it's part of our strategy not to enter kumbaga early. Okay? So, we will wait for the pullback always and sell below the 50% yesterday price or buy above 50% earlier price or here the opening price or closing. So, yun yung rules natin. Sell below 50% or the top of the closing price or opening price pag bullish. So, let's check sa ating gold kung ano nang nangyayari. Okay. So, kung makikita nyo guys dito, meron akong pinat. Ayan, dalawa. So, dalawa lang din yung pinat ko dito. If it's will be taken or no. We will see. Okay. So, we will anticipate sa ating kasi for sure maraming nakaabang dito na sell dito sa part na to. Okay. So, let's see if dito sa tatlo na to, dito sa opening price or closing price, mapupuntahan yan, tapos baka sa bababa. Okay? So, alam kong magulo pa, but I will explain better the other day, the next day, until we made a entry based on the volume. Okay? The 80% most traded price yesterday. Okay? Yun yung ko sa 80% kasi kumbaga walang indicator. Actually, may indicator na para makita mo kung saan yung ang tawag dito POC. But for me, ito yung ginagamit ko na POC. Ayan, makita nyo, point of control. Kasi nga ito, nakasell talaga. Sell yung may control. And then dito naman, buy. Ito yan, sa part na to. But still, kasi nga nakasell pa rin tayo. Okay, we will see. Kasi may news mamaya. Ay, may news na ata. Ito, may news mamaya. So, we will see if it will go here and then take this high and then go down. So, yun guys. Alam ko na medyo magulo pa yung ating but still, I'm doing my best to put entry and document everything so I can look back. What did I miss or what should I do on this kind of situation. So makikita nyo pababa mayroon siyang pullback na konti. Ito ganito lang siya sa 1 hour pero sa 15 minutes mas clear siya. And then makita nyo naman dito nag pullback siya doon and then it goes down. And this one halos nakuha niya yung 80% ng bearish. So we will see if aakyat pa siya. If not, at least we don't chase. Okay? So see you later guys sa update na ibibigay ko mamaya before matulog or mamayang hapon. So see you again. So guys, ayan, hindi na tayo magtitingin ng kasi anong oras na. At may kasama ko na maingay. So hindi ko na kayo ma-update sa nangyari kanina, no. Actually, running pa rin siya. Okay? Hindi pa siya na TV. Kung naririnig nyo, kasama ko maingay. So, patulog na din. So, sa susunod na lang uli guys kasi bukas na lang. Okay? Ang continuation natin. Pagod na rin ako ngayong araw. Sobrang busy. Especially Ramadan na. So, maraming utos. So, magpahinga na lang muna tayo ngayong araw.
hindi na ako makakapag-review ulit para ipakita sa inyo kung ano nang nangyayari sa chart. So, ano pa nga ba? Steady lang tayo, no? Pag-aralan natin maigi yung ating mga entry, and then ang risk reward ratio natin kailangan natin i-maintain. So maging consistent lang tayo sa trade ng hanggang 5 na entry, and compute natin yung ating risk sa bawat araw and profit. Kasi I think mas mafe-feel ko yung ganong process, no? And at the same time, hindi tayo nag-chase sa market. So, ayun guys, matutulog na ako. Umilik na umikab na yung kasama ko, matulog na, maingay din. So, see you tomorrow. See you later. See you sa next video. Have a good night.